Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Optic Politics at saka ni Mr. Jason Sa. Isa lang ang topic nila. Kay Optic Politics sabi niya, sino ang nasa Bonifacio Global City ngayon? Lalo na sa bandang St. Luke's Hospital. Dami raw pulis. Meron na namang na-ospital. Paki-confirm po. At may mga SWAT din daw sa may SNR. Ito naman kay Jason Sa. Kanina pa tunog ng tunog itong telepono ko. At sunod-sunod ang tanong kung sino itong isinugod sa St. Luke's Hospital kanina lang. Bakit ang daming pulis sa nasabing paggamutan? Anong meron? Huwag niyo kong tawagan. Nasa paanan ako ng bundok. Nagsasaka ako sa kasalukuyan. Wala akong alam dyan. Okay, dito mga nag-comment kay Optic Politics. Car Sky. Kaya pala humaharurot mga porlon ng St. Peter sa kalapit, sabi GC. Emelu, baka may na-overdose. Ranilo Anyora, baka may sinundo na naman ba si ako? Harlen Reno, sino ba yan? Yung may bit-bit na kubeta? Puno na siguro. Speaking of kubeta, kailan ba yon? 2 weeks ago? Ang Pangulo, nasa public event, kapansin-pansin, may bukol dito sa kanyang tiyan, sa may tagiliran. So, ang daming speculation. Bakit may bukol? Klarong bukol eh. Ako, makarelate ako niyan dahil nung tiniente kapitan pa ko, bumubukol din ang tagiliran ko dito sa may tiyan kasi nakasukbit yan ang pistola, caliber 45 pistol. Tingin ko, may bukol man talaga. Pistola ba ni? Ang presidente nagdadala ng pistola. Hanggang nagtanong itong si Attorney Harry Roque. Sabi niya, Auntie Claire, ano ba yung bukol sa tiyan ng Pangulo? Colostomy bag ba yan? Pakisagot naman. Kasi nga, binalita nila, kinonfirm nila na may sakit ang Pangulo, diverticulitis. Sakit sa colon, mahirapang tumai. Kung totoo na may colostomy bag dito sa Pangulo, sa may tiyan, ayun, binutasan ang at doon lumalabas ang dumi. Ang problema kasi sa ating bayan, ayaw magbigay ng official medical bulletin o ayaw magpaliwanag with doctors. Ang nangyayari lang, si Auntie Claire lang nagsasalita. Paniniwalaan ba natin sa Auntie Claire? Ako hindi. Paniniwalaan ko lang mga doctors. Maniniwala ako, basta doktor. Ang doktor kasi hindi pwedeng magsinungaling pagdating sa totoong kalagayan ng pasyente. Maalala ko, may nabasa akong post. Sa ibang bansa daw, pag may ganyan na ang Pangulo ay may karamdaman, nagpo-post sila, transparency, medical bulletin, signed by the attending physician of the President. Si President Eisenhower, Dwight Eisenhower, na-stroke nung kapanahonan niya, humarap siya. After the stroke, humarap siya sa American public kasama ang mga doktor at nagpaliwanag ang mga doktor tungkol sa kalagayan ng Pangulo ng Amerika. Hindi ba natin pwedeng gawin yan dito sa Pilipinas? Wala eh. Palaging I don't know.
Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa ating kwan. Na very clear man sa Constitution, the people has the right to know tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. But anyway, sana ako, kung ako yung tanungin, sana gumaling ang Pangulo sa karamdamang ito at matapos niya ang kanyang termino. Yan ang akin. Marami ang nagsasabi na sana matupad ang wish ni Cara David. Ayan, Pritchie MP, baka bumulwak na. Inday ina, kung sino man yan, baka na HB sa revelation ng ex-Marines. Na HB, na high blood. Tingin ko, hindi na sila tinatablan. Kahit mga pasabog na yan, kibit balikat na lang, nasanay na sila. Puros deny. Ang mag-imbestiga sana, Senator Lacson, Blue Ribbon, ang huling pag-asa natin. Kaya lang, nagsalita naman siya na baka parte daw ng destabilization. So ano bang maasahan natin sa Blue Ribbon? Okay. Ito po yung official statement ni Vice President Sara tungkol sa testimonyo ng 18 ex-Marines. So ito po, basahin ko yung pahayag ha. Medyo maliit lang. I hope mabasa ko. Pahayag, mga kababayan. Hanga ako sa tapang ng mga dating security personnel ni Saldico na naglakas loob magsalita batay sa kanilang personal na kaalaman tungkol sa mga usaping matagal ko nang nalalaman. Hindi pangkaraniwan ang kanilang ginawa. Dapat posibleng dahil buhay nila ang kapalit ng paglabas ng katotohanan. Mula pa noon ay mayroon ng mga impormasyon hinggil sa umano'y pakikipag-ugnayan ng ibang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng ICC at kung ano pa ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. Bunga nito, formal akong sumulat sa Pangulo upang makuha on record ang posisyon ng administrasyon. Ang naging tugon niya ay we will not cooperate in any way, shape, or form. Isang tahasang pagkilala na ang mga masyado ng maliliit. Nakita ko po na i-post ni Teo Moreno yung sulat ni BP Sara sa Office of the President.